mega love shoutout, Mabsat. Ito, meron tayong bagong nakita ulit kay attorney. 21 minutes ago, Mabsat, ha? General Torre, handang-handa na sa 28, really? May plano si General Torre? Maagang nagbigay ng plataforma kung paano matitigil ang korupsyon sa bansa. Kung ano ito, panoorin natin. Mayroon na palang plataforma si General Torre. Ano, tatakbo ng senador? O presidente? Tingnan natin, alamin natin. Siyempre, sa mga bagong pasok ha, mga Mabsat, baka naman, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Mula sa baba hanggang sa taas, malaki ang problema natin yung sinasabi mong corruption. Ito, isang napakasimpleng ito masakit to, hindi ko alam kung how the public will take this. This is the first time I will say this in television. Okay. Flood control. Niralihan ng DPWH. Binabato ng kamatis, binabato ng bulok na gulay. Bakit? Kurap ang ganito, kurap si ganito, binabato. Totoo yun. Hindi naman natin may ipagkaila. Nakita na natin andyan sa mga investigasyon. Eto na ngayon. Tingnan natin sino yung mga nambabato. Oh, di ba yung mga apektado? Yung mga taong talagang hirap na hirap din. Hindi ito paghihantay mahirap pa. Pero pumunta ka ngayon sa lugar kung saan nakatira ang mga to. Bakit ang kontador ng tubig, kailangan talaga lagyan mo ng box. Yung kontador ng kuryente, kailangan lagyan mo talaga ng box at lagyan mo talaga naka-welding talaga. Kasi nanakawin din. Bakit yung taga Marikina ako, dumadaan ka sa tulay ng Marikina, merong flood warning system dyan, may mga sensors tayo dyan. Ilagay mo talaga sa box. Bakit? Kasi may tanso sa loob. Nanakawin din. Sino gumagawa niyan? Si engineer? Sino? Si congressman? Si gobernador? Hindi rin eh. Yung mga tao rin, ang bato ng kamatis, sila rin naman di ba? So ibig sabihin, we really have to first find who we are as a people. Mag-agree tayo. Sa people. As a people. Walang sisihan. Hindi pwede sisihin ng nasa taas ang sa baba. Hindi pwede sisihin ng nasa baba ang nasa taas kasi isang malaking community tayo. We have to first find that unity amidst our diversity. Ako, ito na yung plataforma ni General Nicolas Torre for 2028. Nandyan na rin. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Intro pa lang pala yun. Marami po nagsasabi, kailangan tumakbo kayo para sa Senado sa 2028 or even a higher position like Vice President. Ngayon nakikita nila ang gulo sa Senado. What do you think? Seriously speaking, I'm just a public servant doing his job. Well, I can say that all my life I've been doing this. I've been doing this simula nung ako'y aking pagkabata, ako'y anak ng isang enlisted man, PC enlisted man. Ang nanay ko teacher. So, you can imagine the kind of discipline we have in our house. Yes. Gising ng alas 5 hanggang ngayon, hindi ako nakakatulog ng biyan alas 5 eh. Yan na nga sinasabi nila eh, kulang ng discipline ng ating Senado eh. Kaya kailangan natin ng future statesmen. So, all my life, hinubog ako sa disiplina ng tatay ko at nanay ko. And then, I went to the academy, again, training me on leadership and nang ako'y gumraduate at mula sa pagka-junior hanggang sa senior officer, trabaho talaga is really making things work, problem solving, and in general dito sa MMDA, paano pagaanin ang buhay ng ating mga kababayan. Yeah. Kaya ang sa amin lang talaga, kaya nga yung aming filosofiya ngayon, dala-dala ko yan eh, yan ang embodiment ng lahat ng ginagawa ko actually. Pag may tumawag, may sasagot. 5 segundo, sasagutin kita sa 136. Pag humingi ka ng tulong, darating kami. At pag dumating kami, bibigyan ka namin ng tulong na akma sa problema mo. Yun lang. Because that's how I believe the government should work. Yeah. Di ba? Pag may hiningi ang tao, dapat meron silang avenue na matawagan ka at sumagot ka. At pag nakuha mo na yung problema, puntahan mo at bigyan mo ng solusyon. At sigurado mo ang solusyon, mapapagaan ang buhay ng humihingi ng tulong. And that is your strength, General Torre, which is problem solving. So how should we resolve the political issues in our country? Ano bang kailangan gawin? If you are a major problem solver and you get things done. Well, una, bumalik tayo sa batas at responsibilidad. Diba? Ano ba ang batas? Ano ba ang responsibilidad natin? So, doon tayo
yung mga nangyayari ngayon ng mga impasse na yan it's all about the rule of law and it's about responsibility and accountability. So, doon lang iikot yan. Pero sumusunod ba sa batas ang ating mga politiko? From your personal point of view, sa mga sa nakikita nyo? Makita mo, yung batas naman kasi, pinaglilibatehan ng abogado, napakaraming questions lang talaga rito sa atin na pag ibinigay mo sa 3 abogado, makakakita ka ng 4 na opinion. So, ganyan. Makikita mo ngayon, essentially, pag dinesect mo yung problema natin, diretso naman yung tanong mo about sa Senado, it's just a matter of recognizing kung sino ba talaga ang Senate President. Sino ba talaga ang legitimate dyan? So, pinag-aawayan, pinaglalabanan ng mga abogado, let them resolve it in their own chamber because there are mechanisms that really actually the mechanisms were placed there to resolve exactly those kind of situations. If you are a major problem solver, you were able to catch criminals, how will you solve the issue of corruption, endemic corruption in the Philippines? Accountability and responsibility. At saka, magsimula nga dyan talaga dapat yung values natin. Yan. Kaya, there was a time in my life na PD ako ng Samar. That was 2017. Bumalik ko sa pag-aaral, nagmaed muna ako. Kasi sabi ko, pag-retire ko, gusto ko pumunta sa Department of Education. Kasi I do believe na itong education, ito ang susi natin sa ating mga kababayan. No? Kaya lang, bilang may lumabas na problema some 2 weeks back na may study na ang mga kababayan natin, maraming isang generation na puro stunted dahil may malnourishment from womb hanggang sa 2 years old. Masama ang nutrition at masama ang quality of life care. So, problema yon. Paano mo i-educate kung stunted na physically, psychologically ang mga tao? Oo. So, tsaka mahina rin tayo sa science, technology, engineering, and math. Kailangan ma-improve yan sa curriculum ng ating educational system. Pero kung titingnan naman natin, Rick, bakit naman napakarami ng mga siyentipiko na magagaling ng mga Pilipino nagsisilabasan? Mga kaibigan ko dyan sa isang meteorological agency natin. Nagiging training ground lang ng mga magagaling ng mga meteorologists sa ibang bansa. Mga weathermen. Yes, mga weathermen natin. Pag gumaling na rito saan, kukunin na ng ibang bansa. Doon na magtatrabaho, greener pastures na. At magaling talaga sila. How can we improve job creation Isa yun. in the Philippines? Yan. Paano natin? Sasanga na naman yan sa sinasabi mo yung corruption na yon. Kasi opportunity creation ng trabaho ng gobyerno. The schools has to prepare our students for for life. Kausap namin si graduation speaker ako ng summer colleges kay Sir Pixon, kaibigan ko. In-invite niya ako na maging graduation speaker ng mga criminology graduates niya. At napag-usapan nga namin, the school really has to prepare our students for the things in life, no? For paano harapin ang buhay. Pero, obligasyon naman ng gobyerno to give that opportunity, to create those opportunity para ma-apply ng mga estudyante natin, na in-educate natin itong kanilang mga skills para naman sa kabutihan ng bansa natin. Kaya nga, that brings me to aking thesis. But that could take 1 or 2 generations. Yes, hindi instant ito. Hindi instant ito. Kaya nga sabi ko, nung ako'y Masters in Education, same sa Summer College. Ang thesis ko actually is yung ating national security. Because this is already a national security issue, ang education natin. Alam mo ba, na pag pinag-uusapan ng national security, ang definition niyan, nandyan sa Google is your friend. Andyan ang national security policy, available on the internet. Ang definition ng national security for the Filipino people is defined as a state or condition wherein the people's institution, way of life, the sovereignty, and yung values natin are protected and enhanced. Tapos nilagyan niya ng 7 elements yan, ang definition yan. Moral and spiritual consensus is the number 1. Di ba? Moral and spiritual consensus. Cultural cohesiveness, economic solidarity, socio-political stability, environmental protection. Pag tinignan mo, education lahat. Sa pang-anim lang, territorial integrity, ayan, police and military, and international harmony or external peace.
So, education. What about corruption? How can we fight corruption? Doon tayo, How can we end it? babalik tayo ulit sa moral, sa ating education, moral and spiritual consensus, who we are as a people. Ano ang values natin? How are we going to this dream of ours na kindraft natin? May national vision tayo, meron tayong national strategy. How? Then the cultural cohesiveness. Yun nga, 7,100 islands, 700 language, more than 100 languages and ethnicities. Paano tayo magkaisa? The Philippine ang paniniwala ko, sinabi ko kahapon yun sa aking speech sa mga estudyante. Ako'y naniniwala na ang bansa na to, hindi ito tatayo dahil nagkaisa tayo ng pag-iisip. Hindi. Tatayo ito at lalakas ito dahil nagkakaisa tayo sa mga values natin, sa paniniwala natin, at saka sa ating ginagawa despite all our differences. We recognize our differences but we draw strength from this diversity. Tapos, alam mo yung pangatlo talaga, pinaka-importante, yung economic solidarity. Pag ang definition niyan sa economic solidarity, yung whole community approach, ang ekonomiya. Ang hindi po pwedeng gobyerno lang ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Dapat may kasali diyan ang private sector. Dapat may kasali diyan. PPP. Yes. Private public partnership. Yes. Kailangan magkaisa talaga. Yes. Pero ngayon, nakikita lang natin, it's really just the private sector that's moving the economy forward. Kasi kung titingnan mo rin, kasama rin talaga yung ating mga values nga kung titingnan mo. Ang laki ng problema natin, may security agency ako, okay? Pag-retire mo ng police, ganyan eh. Bakit lumalaki ang security agency? Ang security industry, yung private security industry, bakit lumalaki? Kasi nga, may need. Bakit? Sa workplace natin. Meron kang restaurant, pag wala kang security guard, yung buong manok na dapat iluluto, hindi na babalatan yan. Ilalagay sa basura. Bakit? Kasi may kukuha dyan at pagkatapos, syempre, nasa basura na eh. So, may makikinabang na iba. Sinong gumawa? Yung trabahante na dapat ay binibigyan na ng trabaho, dapat mahalin nila ang trabaho nila. Hindi ko sinasabing dyan nagsisimula ang lahat, pero simula sa baba hanggang sa taas, malaki ang problema natin yung sinasabi mong corruption. Ito, isang napakasimpleng ito, masakit to. Hindi ko alam kung how will the public will take this. This is the first time that I will say this in television. Okay. Flood control. Niralihan ng DPWH. Binabato ng kamatis, binabato ng bulok na gulay. Bakit? Kurap ang ganito. Kurap si ganito. Kurap si ganun. Binabato. Totoo yun. Hindi naman natin maipagkaila. Nakita na natin nandyan sa mga investigasyon. Eto na ngayon. Tingnan natin sino yung mga nambabato. Di ba yung mga apektado? Yung mga taong talagang hirap na hirap din. Hindi ito paghihantay mahirap pa. Pero pumunta ka ngayon sa lugar kung saan nakatira ang mga to. Bakit ang kontador ng tubig, kailangan talaga lagyan mo ng box. Yung kontador ng kuryente, kailangan lagyan mo talaga ng box at lagyan mo talaga naka-welding talaga. Kasi nanakawin din. Bakit yung taga Marikina ako? Dumadaan ka sa tulay ng Marikina, merong flood warning system dyan, may mga sensors tayo dyan. Ilagay mo talaga sa box. Bakit? Kasi may tanso sa loob. Nanakawin din. Sinong gumagawa niyan? Si engineer? Sino? Si congressman? Si governor? Hindi rin eh. Yung mga tao rin na nambato ng kamatis, sila rin naman ng, di ba? So, ibig sabihin, we really have to first find who we are as a people. Mag-agree tayo. As a people. As a people. Walang sisihan. Hindi pwedeng sisihin ng nasa taas ang sa baba. Hindi pwedeng sisihin ng nasa baba ang nasa taas kasi isang malaking community tayo. We have to first find that unity amidst our diversity. Naku, ito na yung plataforma ni General Nicolas Torre for 2028. Nandyan na rin yung edukasyon, economic solidarity, fight against corruption, transparency, no? And accountability. And the decisions that we're making. National security. Ang panglima kasi sa national security element, environmental protection. No, di ba? The decisions that we are making today in this generation will affect the next generation. Dapat ma-realize natin yan. So, hindi ibig sabihin na buhay tayo dahil itong dinecide natin, wala nang matira para sa ating mga anak, sa ating mga apo. So, again,
Low data. Load now. tayo magpapaload dito? Mag-G-load ka na. Oh, wala pa. Pag-iisip pa rin bilang isang bayan, pag-iisip bilang isang komunidad, isang nagkakaisang Pilipino ang kailangan natin. Okay, before we end the program, I will name personalities and describe them in one word. President Ferdinand Marcos Jr. I think the president is really hard worker. He is a hard worker. He needs all the help that we can give him right now. Vice President Sara Duterte. I think she needs to help also. She needs to help the of the Philippines because passport niya naman Pilipinas eh. Senator Alan Peter Cayetano. Move on. So pa yun, dapat toe the line muna. Magkaisa muna. Kung anong muna ang Ayaw nga eh. gusto ng majority, anong gusto ng nakararami, yun muna sundin natin. Ayaw nga niyang Senator batiin eh. Win Gatchalian. The same. I think they are all in the same footing. Former President Rodrigo Duterte. Yan. I can't describe anything. Good luck na lang muna sa kanya. Sa trial niya. I hope he finds all the luck and he finds justice that he's looking for. Former Vice President Leni Robredo. She's somebody that we need. MMDA Chief Nicolas Torre. I'm here at the sidelines at kung kailangan niyo yung tulong ko, nandito lang kami. At kaya palagi namin, ako yung taong nasa likod ng mga kababayan, lagi niyong tandaan. Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan. Maraming salamat po. MMDA Chief Nicolas Torre. General. Bunyog! Halik! Grabing mensahe ni General Torre, mabsat. Pero mukhang ano sa tingin nyo, Aurelia Odenya, tatakbo itong senador? Susan, anong tingin nyo? I am Batman, Leonida, ano sa tingin nyo? Tatakbo si Juan? Helen, ano sa tingin nyo? Tatakbo ba? Just Jenna, sa tingin nyo? Fred Summers, ano sa tingin nyo? Tatakbo si General Torre? Ako, pakiramdam ko tatakbo yan bilang senador. Imposibleng vice president, masyado pang maaga. Too early. Senador, pasigurado. Kasi si Ping Lacson, PNP chief. Si Bato, PNP chief. Ito pa kayang mas sikat na PNP chief na maraming nanang naipakulong. Ginagawa yung trabaho, walang sinisino. Si Kibuloy. Diba? Bubutasan ko yan. Sabi niya, bubutasan ko yan. Sinabi niya kay Bato, bubutasan mo ba talaga? Oh, bubutasan ko hanggang sa mahuli yang si Kibuloy. O kanang yan, nakakulong na. Inaresto si Duterte. O, di ba? Andun na sa dahig. Mukhang kailangan talaga natin sa Senado to. Kaya kapag ito tabakbo, susuportahan natin to si General Torre, Mabsat, no? So, sa tingin ko rin, mukhang susuportahan nyo rin, Mabsat, no? Gusto nyo rin yung mangyari, no? Kung sasakal tatakbo to. Yes, sa Senador, pwede, oh. Pasok yan. Pasok talaga. Winner talaga yan. Winner. Di ba? O, di ba? Alright, last topic tayo, Absat, no? Last topic tayo. Napaaga yung second live natin. Dapat mamaya pa eh. Sabi ko, mamaya pa. Bigla kasing nag-live, nag-rematch ka agad si Alfred. Eh. Pero okay lang. Okay, ikaw na tayo. Last topic tayo, Absat. Maraming salamat. Countdown ulit tayo. Here we go.